Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sabi tayo po ay tumayo at basahin natin ang sulat ni Apostol Juan, chapter 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinapupurihan ka namin, itinataas, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Pangunahan niyo po kami ngayon pong gabing ito, Panginoon, sa aming pananambahan sa iyo, sa espiritu at katotohanan. At higit sa lahat, Panginoon, tunay na maging kaarapat dapat ang bawat isa sa aming pananalangin sa iyo, Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming po ring salamat sa buhay ng iyong mga anak na pinagpapala mo, Panginoon, na magbibigay ng testimony, Panginoon, ngayong pong gabing ito. At higit sa lahat, Panginoon, pangunahan niyo po, samahan. At patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po yung mga aral at tuntunin na gusto mong ipahayag at ituro at ibahagi sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito'y aming ilalapit, idudulog at nadalangin sa makapangyarihan at mapagpalang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Hello, magandang gabi po. Ako po si Kizzy Balyones at tunay nga ako po ay nagabalik ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Tunay nga, unang-una ay gusto ko pong pasalamatan ng ating Panginoon dahil po sa buhay at kalakasan na kanyang pinagkaloob. Hindi lang po sa akin, gayon din po sa aking asawa at sa aking pong mga magulang at kapatid. Tunay nga na sobrang thankful ako dahil pagdating sa kalusugan ay patuloy po ang pagbuhos ng kanyang biyaya, ang guidance ng Panginoon na laging nangunguna sa bawat isa at tunay nga na pagdating sa pinansyal ay napakabuti ng Panginoon dahil hindi po kami nagkukulang, tunay nga na laging sapat at minsan ay sobra pa. Kaya sobrang salamat sa ating Panginoon. Ganun din po, gusto ko pong ibalik ang pasasalamat sa sobrang malaking blessing na pinagkaloob ng ating Panginoon. Yung aking baby na si Alora, ang pinakang malaking blessing na natanggap po namin ng aking asawa. Kaya po sobrang thankful po kami sa ating Panginoon. At hindi lang po iyon, gayon din po. Pinagpapasalamat ko din po yung pag-guide ng Panginoon sa aking kapatid na si Marjorie na nasa ibang bansa. Tunay nga na hindi po madali ang merong kapatid or kapamilya na nasa malayo, lalo na sa ibang bansa. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon kasi totoo na mahirap, pero alam mo yun dahil nga andyan si Lord para i-guide kayo, para iingatan ng iyong kapatid, kaya nawawala po ang aking pangangamba dahil alam po namin na ang Panginoon ang patuloy na pumapagitna. Tunay nga na yun lamang po at ako po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po.
Si Jesus ay kainigan, hirap na dipinasan, nagbigay ng kapalaran, Diyos ay madalaginan. Gaano nung baya't hirap ang ating dinadanas, pagkat di natin nilagak sa Diyos ang ating lahat. May tukso ba't kaguluhan, buhay ba'y tinitikman, tayo ay huwag mang lupay-pay, sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad, kabahagi sa hirap, ang lahat nating bagabag sa dalang ihayag. Mabigat pa ang pasanin at maraming isipan, kay Jesus mo idalangin at kanyang aalisin. Kung kaibig ay lumipot, idalangin mo sa Diyos. Siyang sa iyo'y kuko at aaliw na lubos, at aaliw na lubos. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang mag-share po ng message through God's Word tonight. And ang title po ng ating mensahe is entitled Trials and Temptations. So, medyo familiar na po ito na verse para sa atin po. Nasa James 1, verse 2 to 18. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, we recognize your presence, Lord, ngayong gabing ito. Lord, tulungan niyo po kami as we study your word. Grant us the Holy Spirit, Lord, through me, to speak on my behalf, Lord. And sa mga makikinig po, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng wisdom, Lord, na maintindihan at may sa puso po ang iyong mga salita. Hindi kami karapat-dapat, Lord, but we ask for your guidance, Lord, sa aming pagbubulay-bulay po ngayong gabing ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again po, ang ating pong pagbabatayan ngayong gabi is nasa James 1, 2 to 18. And babasahin ko lang po yung ibang verses, some of the verses in the text, pero feel free to read the whole chapter of James 1.
Sabi po sa James 1 verse 2, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Sa verse 12 naman po ang sabi dito, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Sa verse 14, "But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Every good and perfect gift from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows." Mag-share po tayo ng isang trial or pagsubok na experience po natin sa ating mga buhay. Marami po tayong mga pagsubok. Most recently in my life, yung sa akin pong health, nagkaroon po ako ng pagsubok in terms sa aking pangangatawan. And even sa ibang mga tao, meron din pong mga health problems. Meron din pong problems sa trabaho, or yung iba wala pong trabaho. Yung iba naman po ay may problems sa pamilya, mga pamilya na hindi nagkakasundo. Or even yung mga minor problems as we call it. Po pwedeng problem sa exam, may pagsubok na kailangan gawin bilang estudyante. Or pagsubok po sa mga relationships. Ano po ba ang nararamdaman natin during these hardships or during trials? Ako personally, nakakaramdam po talaga ng kabigatan at kalungkutan, at minsan ay napapatanong po, ano po yung mga reason ng mga trials? Bakit po ito binibigyan ng Panginoon? Lalo na po sa mga trials na hindi po natin na-anticipate o hindi natin naaabangan. Bigla ka na lang magkakasakit. Bigla ka na lang mananakawan. Bigla ka na lang magkakaroon ng pagsubok sa buhay na hindi mo na-anticipate bakit dumating ito. Pero ano po ba ang sabi ng Panginoon sa James? Ang sabi po sa James 2, "Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds." Ano po ang biblical truth about trials? Ang trials po pala ay testing po ng ating faith. Sabi po dito, "Because you know that the testing of your faith produces perseverance." So, ang trials po na ibinigay or inallow ng Panginoon ay hindi binigay lang just for the sake na pahirapan po tayo, but rather i-test po ang ating faith, ang ating pananampalataya sa Panginoon. At ang purpose po nito ay upang maging mature po tayo at magkaroon po tayo ng perseverance or pagtsatsaga po sa ating pamumuhay. Ang kagandahan po ng sinasabi sa Bible is the truth that yung trials po and even yung temptations, alam natin na plano po ito ng Panginoon. Part po ito ng plano ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng mature na pananampalataya sa Kanya. At isa pa pong na-realize ko din sa verse na ito ang sinabi, "Whenever you face trials of many kinds, hindi lang po isang kind, marami po." Ibig sabihin, hindi man pare-parehas ang trials. Merong mga trials na biglaan or unanticipated trials, or some would say undeserved trials, or hindi mo deserve na bigla kang magkasakit kasi maayos ka naman kumakain, healthy ka naman. Pero bigla kang kinagat ng lamok at nagka-dengue ka. Meron din namang trials na consequences po ng ating mga kasalanan, consequences ng ating mga maling desisyon. Para sa estudyante, mahihirapan siya sa kanyang pag-answer sa exam, or magiging pagsubok sa kanya ito, lalo na kung hindi naman siya nag-aral the night before. Trials of many kinds may mean na trial po ito or pagsubok po ito that we don't deserve because we have obeyed God or because we have done something to follow Him. Or trial naman na we really deserve because we did something wrong in front of the Lord.
It doesn't say na yung mga trials lang ang hindi deserve ang i-consider natin na plano ng Panginoon. Maging yung consequences po ng ating mga kamalian ay part pa rin po ng plano ng Panginoon upang tayo ay disiplinahin at ituro po sa atin kung ano po yung tama. Pero ano po ba ang tamang attitude po sa atin when it comes to dealing with trials, be it undeserved trial or be it a consequential trial? Ang sabi po dito sa James is we consider it pure joy, kaligayahan po when we face trials. It's hard to be happy, especially when you're in a difficult situation. Especially kung may physical pain po na nararamdaman, may emotional pain, loss of a loved one, or meron mang bagay na nahihirapan po tayo sa pakipag-deal with po sa isang trial. Pero ang command po sa atin, hindi po ito isang option lamang. But command po ito that we consider to be joyful when we face trials. Bakit po? Kasi back po tayo sa biblical truth na sinasabi na the testing of our faith will produce perseverance, which will make us mature. Magiging mature po tayo dahil po sa mga pagsubok na binibigay po sa atin ng Panginoon. At ano naman po ang isa pang command ng ating Panginoon aside sa consider pure joy? Ang sabi naman po, if you lack anything, you should ask God, nasa verse 5, who gives generously to all without finding fault. Ibig sabihin po, kapag nangangailangan po tayo, or we must always ask God, most especially kung talagang nahihirapan na tayo, or even when we don't find it so difficult, we must always ask God for anything that we need, especially during those trials. Dahil po, generous po ang Panginoon. Kahit nga po sa mga consequential trial or mga trials na consequence po ng ating kamalian, ay napaka-generous pa rin po ng Panginoon to help us, to guide us, and to provide for us during those challenges in our lives. God gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Basta ang command lang po dito ay we should ask Him. We must believe and not doubt. Ang promise po ng ating Panginoon when it comes to the trial is meron pong blessing, meron pong pagpapala. Blessed is the one who perseveres under the trial. That person will receive the crown of life. Ang sabi po dito sa verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So, meron pong reward ang pagpupursige, pagtsatsaga po when it comes to trial. And when we have stood the test, andalampasan po natin ito. Kapag nakapunta na po tayo sa langit, we will receive the crown of life na pinramis po ng Panginoon sa atin to those who love Him, kung tayo po ay nagmamahal sa ating Panginoon. Napakaganda pong realization or napakaganda pong isipin palagi. When it comes to trial, when it comes to challenges, pero sa totoo lang po, during the trial itself, napakahirap po talaga. Bilang tao, mapapaisip po tayo, bilang we are depraved, we are sinful in nature. Sometimes, mapapaisip po tayo kung kaya ba natin ito lampasan. Ang sabi naman po sa verse 14, each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Sometimes, napupunta po tayo sa challenges or trial because natitempt po tayo bilang sinful na tao po tayo. We are prone to temptation. We are prone to being deceived dahil sinful po tayo by nature. Pero ang encouragement po dito is wag po tayong magpapadeceive. Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na magkaroon ng trial or temptation beyond what we can bear. And God will provide a way for us to be out of it. Yun naman po ang promise ng ating Panginoon. Ang temptation po ay galing sa ating mga evil desires. Ngunit, meron pong way out na ibinibigay ang Panginoon as long as we ask Him, we
we surrender our problems, our trials, and even our weaknesses to Him. And in those weaknesses, dun po natin ma-experience yung tunay na grace, yung power ng Panginoon sa ating mga buhay. And mamamangha na lang po tayo na in those trials, tayo po merong growth sa ating sarili na nagkaroon po tayo ng perseverance, nagkaroon po tayo ng strong faith. But most especially, mas mai-encounter pa po natin personally ang ating Panginoon during those trials. Malalaman natin kung gaano kalawak yung kabutihan ng Lord sa ating mga buhay. Especially po sa mga consequences ng kasalanan. Many times in my life na merong consequence po, meron pong naging challenge sa buhay ko because of my wrong decisions. Sabihin natin na wrong decisions. But the Lord has been faithful. The Lord has shown His mercy pa rin po sa buhay ko. And that being said, yun po ang nagbibigay ng encouragement sa akin na magpatuloy po sa Panginoon because iba po talaga yung kabutihan ng Lord. It's beyond measure. Iba yung love ng Panginoon, malawak po. Kaya nagpapasalamat po talaga ako na tayo po ay anak ng ating Panginoon. Kasi kung tayo lang din po ang haharap ng mga pagsubok at we rely on ourselves sa mga pinagdadaanan po natin, talagang napakahirap at ang sarap pong sumuko. Pero dahil po yung assurance na binigay ng Panginoon na yung trials po na binibigay po sa atin ay pagtest po niya sa ating pananampalataya sa Kanya at pagtitibay po sa atin upang tayo maging mature. There's a hope in my heart that lahat po ng binibigay ng Panginoon is meron pong purpose. May specific purpose at may pinre-prepare po ang Panginoon para sa atin, para sa mga plano niya po sa atin. We may not be able to see it now or we may not even understand the full picture. Pero ang Lord po, when we know na sovereign po ang Panginoon at naiintindihan po natin yung character po ng Panginoon, madali pong magtiwala. Sapagkat alam natin na even when we don't understand what's happening sa ating mga buhay, bakit po kailangan natin pagdaanan yung pagsubok na ito? But we do understand kung gaano kabuti ang Lord, kung gaano ka full of wisdom ang Lord, that He has the best plans for you. His plans are better than what you can ever imagine. That He is true to His word, that He is always faithful, and that He loves you. Yun po ang mga assurance na dapat po nating panghawakan at dapat po natin na ninanamnam araw-araw sapagkat yun po ang magbibigay sa atin ng security sa ating buhay. Hindi po dahil alam natin i-navigate yung mga trials ng ating buhay, but because alam natin kung para kanino tayo, kung sino ang sumasama sa atin sa mga trials na ito. Nawa po ay nagbigay po ng encouragement ang aking message tonight. Maiksi lang po sapagkat ito po ay very common topic na, but I find it relevant personally in my life. I have witnessed how faithful ang Lord sa akin. Kaya nais ko po na i-share po talaga yung verse na ito. And sa lahat po ng may mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, kapit lang po tayo sa ating Panginoon. Huwag po nating kalilimutan yung Kanyang pag-ibig sa atin at Kanyang kabutihan po sa atin. Panghawakan po natin iyon. At we must, don't be afraid to ask God, even if you feel like you don't deserve it. Ask God to help you, and He will help you. Draw near to God, and He will be near to you. Ito lamang po ang aking mensahe, and mapagpalang gabi po sa ating lahat.
nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay pubisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay pubisan. Loobin mong buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang puso ko'y inudulog tanging sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay pumbisa. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Hallelujah, Lord, ng iyong wagas na pagsinta. Purihin ka, Panginoon, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli po nating awitin. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pasinta. Taas natin ang ating kamay, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isang anak mo.
Atin pong basahin mula sa Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Patuloy kaming sumasamba, Ama, at sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.